Sumiklab na naman ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Imbis na mga mangingisdang Pinoy, mga opisyal naman natin ang binubuli ng Beijing. Sa kabila ito ng pagpapaluwag ng visa program para sa mga negosyante at turistang Chinese. Ang detalye sa Politico Update ng aking kasamang si Dexter Ganibe. Xi Jinping, look at him. Xi Jinping is actually not happy with the like-minded states who are expressing their statement every time that there are incidents whenever we publicize it. Ang mga pahayag dito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pinaniniwala ang nagsilab sa naglalagablab ng saloobin ng Chinese Embassy dahil sa mas vocal na ngayon ang mga opisyal ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Magsasampung taon na sa July 12 ang arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea noong 2016 na pumapabor sa claims ng Pilipinas sa WPS. Pinuna ng Chinese Embassy ang mga inilabas na larawan ng kanilang presidente at nagbanta sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na kritikal sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Para maapula ang paglagablab ng apoy sa diplomatic relations ng dalawang bansa, inanunsyo ng DFA epektibo January 16, visa-free na ang mga Chinese na negosyante at turista na bibisita sa Pilipinas. Ramdam na rin kasi ng Pilipinas ang pagbaba ng tourist arrivals mula China sa nakalipas na 2 taon. Na pinatindi ng maisabatas ang Republic Act No. 12064 o ang Maritime Zones Act at Republic Act No. 12065 o ang Archipelagic Sea Lanes Act. Ang dalawang batas ang nagtatakda ng hangganan ng saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa karagatang nakapalibot dito. Binigyan na rin ng kopya ng dalawang batas ang United Nations na siyang magiging basehan ng international community. Pero lalo pang uminit ang usapin nang maghayag si PBBM ng suporta kay Tariela. Para kay political scientist Aris Arugay, isang interpretasyon dito, isipin natin bago yung ambassador ng China sa Manila. At alam nyo, pag bagong mga ambassador, lalo na sa mga post na napaka-importante, may tinatawag tayo na nagpapakitang gilas. Gusto niya sigurong patunayan, no, sa Beijing, sa nakaupong gobyerno sa China, no, na ano siya, yung ang term na ginagamit, wolf warrior, no, meaning kaya niyang poprotektahan niya yung interes ng China. Sa pagbabalik ng regular session ng Kongreso nitong Lunes, binanatan ni Senators Erwin Tulfo at Risa Hontiveros ang anilay pananakot at pambabastos ng ilang Chinese embassy officials sa ating mga opisyal. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Our house, our terms, that this is not your country. Kaya ang DFA, sa kabila ng desisyong gawing visa-free na ang mga Chinese na bibisita sa Pilipinas, iginiit na hindi mareresolba ang anumang alitan kung tuloy-tuloy ang patot sa dahan. Mas mabuti pa rin daw idaan sa diplomasya. Sabay giit na hindi aatras ang Pilipinas sa pagdepensa sa issue sa West Philippine Sea. Pero hindi na nagpapigil pa ang mayorya ng mga senador. 15 ang pumirma sa resolusyong kumukondena sa inasal ng ilang opisyal ng Chinese Embassy laban kay Tariela. Ang nakita ko kasi dito, mukhang napamihasa yung Chinese Embassy. No? Na kaya nilang gawin yung gusto nilang gawin. At nakakalungkot na may mga politiko na hindi pinapansin yung ganitong klaseng agresibong behavior ng isang embahada. Maging ang mga Pinoy ngayon, kanya-kanyang pananaw sa issue. May ilang tumutuligsa sa 15 senador na maingay lang sa issue kalaban ng China pero tahimik daw sa pagpapanagot ng kapwa Pilipino sa issue ng korupsyon. Ang iba naman, tinawag na Chinator, ang siyam na hindi lumagda sa resolusyong bumabatikos sa Chinese Embassy. At gaya ng mga kataga sa lupang hinirang, ang alab ng puso sa dibdib dapat laging buhay. At sa mga manlulupig, kailanman ang mga Pinoy di pasisiil.